Isa na namang napakaganda at napakasayang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo'y muling magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabad Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagturo sa Manila Adventist College at atin siyang kamustahin. Pastor, napakabuti ng Panginoon at ako'y natutuwa na pinahintulutan niyang matapos na naman ang seryeng ating tinatalakay na alam kong naging pagpapala at bendisyon sa mga kapatid, lalong-lalo na sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. At napakahalagang mga aral ang siyang nadala natin sa talakayang ito na totoong kapwa tayo nagkaroon pa ng mga panibagong kaalaman na maaari nating mai-apply sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kami po ay lubos na bumabating muli sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Mainit na pagbati ang tanggapin po ninyo. Tayo po ngayon ay nasa huling serye na ng pag-aaral. Sa ating talakayan, ating pag-uusapan ang mga issue sa teolohiya na ito ay napakahalagang bahagi ng pag-aaral tungkol sa Diyos. At itong mga sinulat ni Pedro ay mayroong mga kaugnayan hindi lamang sa kanyang mga aklat na sinulat, kundi maging sa lahat ng aklat dito sa banal na kasulatan. Kaya nga't sa patnubay ng banal na Espiritu, pagsisikapan natin malaman kung paano ang mga sinulat niya ay may sasanib natin sa malawak na kabuuan ng papel ni Kristo sa buhay at karanasan ng Kristiyano. Si Jesus bilang nagdusang modelo sa pamamagitan ng pagsasakatawang tao na sakripisyo para tayo'y ariing ganap. Babalikan din po natin ang ibang mga bagay bilang pagbubuo ng mahalagang leksyon na ating tinalakay, katulad ng panawagan sa atin ng Diyos sa kabanalan, ang ating tugon sa pagdating ng paghatol at ang ating paghahanda para mamuhay sa walang hanggang kaharian. Totoo po, tayo'y may pag-asa ng pagluwalhati sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At atin din pong titingnan kung hanggang saan ang atin maabot para sa ilang minutong talakayan para maidiin ang kahalagahan ng banal na kasulatan na ating gabay para sa pagsasakabuhayan at ang mga gawain na dapat nating isagawa para sa paghanda sa pagharap sa mga bulaang propeta. Kaya punong-puno po ng maraming konsepto, ng mga prinsipyo itong ating gagawing talakayan. Kaya hilingin natin na sana'y patnubayan tayo ng banal na Espiritu at ng karunungan ng langit upang maabot natin ang pinakamalalim na nais ng Diyos na matutunan natin sa pag-aaral na ito. Ating hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na nasa mga langit, sa sandaling ito ay lumalapit kami minsan pa upang sa aming pagsalok sa balon ng buhay ay makita namin ang inyong pagpapala at pag-ibig upang kung magkagayon maranasan naming muli ang inyong pagliligtas at pagkalinga sa aming mga buhay. Salamat po na inyo kaming pinatnubayan sa nakalipas na 12 linggo ng pag-aaral at ngayon sumapit kami sa panghuling linggo ng trimestreng ito upang kung magkagayon, wawakasan namin ang aming pag-aaral sa 2 aklat na inyong kinasihan na sinulat ni Pedro. Salamat po na may sulat para sa inyong iglesia na ipinagkaloob ng isa sa inyong mga alagad na nagbigay ng kanyang karanasan at pananaw tungkol sa pananampalataya, kaligtasan at ang aming pag-asa sa pagbabalik ng aming Panginoon. Ingatan po ninyo kaming huwag magkamali sa pagpapahayag ng inyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa huling bahaging ito ay mga pangunahing tema sa 1 Pedro at 2 Pedro. Ating buksan at basahin ang pinakasusing talata
ng ating pag-aaral na masusumpungan sa 1 Pedro Kapitulo 2, talatang 24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Narito, Pastor, sa talata na inyong binasa na susi ng ating panghuling pag-aaral sa aklat ng 1 at 2 Pedro, ang summary o buod ng ano ang paraan para tayong maligtas at maging matuwid sa harapan ng Diyos. At yun, binaybay niya sa mamagitan ng pagdadala ng ating mga kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus at dinala niya ang ating mga bigatin at pati na ang ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng buhay. At ang buhay na yon ay maging isang matuwid na buhay dahil siya ang naging daan para tayo maging matuwid. At dito sa mga sulat nitong si Pedro, marami ang temang binabanggit. Subalit tayo ay tumuon lamang sa 5 mahalagang tema na bigyan natin ng pagpapaliwanag upang maunawaan ng bawat isa sa atin ang kahalagahan nito na sumasaklaw sa ating kabuhayan bilang Kristiyano. Kaya ano po yung 5 pangunahing temang ito? Ayan, Pastor, mula pa sa pag-aaral natin sa pasimula ay idiniina, pangunahin sa aklat ng 1 at 2 Pedro, ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao, na nagbata, naghirap, nagpakasakit, na nagdala sa atin ng kaligtasan. Basic yun, Pastor. So unang-una, ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao, naghirap, nagbata, namatay, nabayubay doon sa krus para magdala ng katubusan at kabayaran ng ating mga kasalanan. Yun ang unang-unang tema sa aklat ng 1 at 2 Pedro. Ang ikalawa naman ay mapapansin natin na ang ating Diyos ay isang Diyos na humahatol at hahatol ng mga gawa ng ating mga buhay sa huling paghuhukom. Ayan. So, papansinin ninyo, ang Diyos tumitingin sa ating mga buhay. At hindi niya tayo ililigtas sa magitan ng ating mga gawa, kundi tayo'y kanyang hahatulan based doon sa ating mga gawa na ginawa natin samantalang tayo'y nabubuhay sa balat ng lupa. Yun ang ikalawa. Ang ikatlo, Pastor, ay yung pag-asa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ng ikalawa. Ang ikaapat ay ang kaayusan ng sosyudad at ng iglesia. Dapat maayos ang kinalalagyan nating lipunan at ang iglesia na kinaaaniban natin. At ang panghuli, ano ang ginagampanan ng banal na kasulatan sa ating buhay at sa ating pananampalataya. So may role, ang banal na kasulatan ay nagpapakita ng doctrinal at moral authority na dapat maging pangunahin sa ating mga buhay. So, nabanggit ang tungkol sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus na may kinalaman sa kaligtasan ng tao. Kaya ano ang konteksto nito sa pagtuturo nitong si Pedro? Ayan. Nais kong pansinin ninyo, Pastor, na sa aklat ni Pedro, itong 2 aklat na kanyang isinulat, ang pagdurusa ni Jesus bilang kahalili natin. Ayan. Yeah. Substitutionary ang role ni Kristo nang siya'y magkatawang tao, maghirap, magbata, mabayubay sa krus at mamatay. Yun ang role niya. At pansinin ninyo, dito sa 1 Pedro 1, talatang 2. Babaybay tayo ng ilang mga talata. 2, 8 at 9 at 18 at 19. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Hesukristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ayan, Pastor, ang sabi rito, lilinawin natin, mawisikan ng dugo ng Hesukristo. Ay pagka ang dugo ay iwinisik mo, ay ibig sabihin masusugatan ka, masasaktan ka. Hindi pwedeng lumabas ang dugo na ganun-ganun lang. Pag ito'y lumabas sa katawan ng isang tao, dito'y katawan ng ating Panginoong Hesus ang tinutukoy, nawisikan tayo ng dugo ng ating Panginoon. Dumanak ito, nagkaroon ito ng pagdanak at pagtulo para mabayaran ang ating kasalanan. Talatang 8 at
9, Pastor. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita. Gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kalwalhatian. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Idinigtong dito ni Pedro, Pastor, ang susunod na bahagi na tayo ay, bagamat hindi natin siya nakikita, ay tayo'y nanampalataya. Ito yung key. Nagpakahirap si Jesus, nabayubay doon sa krus, tatanggapin natin yung kanyang sakripisyo at sa pamamagitan ng pananampalataya, maia-apply sa atin, mga kaluluwa, yung kaligtasan. Ayan. Talatang 18 at 19, Pastor. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ang dugo ni Ginamit Jesu-Kristo. yung concept na korderong walang kapintasan at walang dungis. Ito yung animal, yung larawan sa lumang tipan ng isang hayop na Walang kinukuha ng isang tao pag siya ipupunta sa tabernakulo para humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Ito'y papatayin, kukuha ng kanyang lugar at doon niya ipapatong ang kanyang kamay para mailipat, kumbaga, symbolically, yung kanyang kasalanan, siya ang magdadala. So, substitutionary, Pastor. Kinuha nung hayop, yung kordero, ang ating Panginoong Hesus, yung ating kasalanan at yung kabaryan ng ating kasalanan napunta sa Kanya. Kapitulo 2, Pastor, may dagdag pang kaisipan tungkol dito, 22 hanggang 25. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y lipustain ay hindi gumanti ng paghalipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbata, nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Merong idinagdag, ang substitutionary na ito na kumuha ng ating lugar, Pastor, sa 22, idiniin na siya'y hindi nagkasala. Walang kasalanan ang Kristo, ang nagkatawang tao, nang pumunta rito sa lupa. Dahil kung siya'y may kasalanan, kinakailangan din siyang iligtas. Kaya nga, yung kanyang pagiging tao ay sinless, walang kasalanan, para makuha niya yung lugar ng tao. At isa pa, Pastor, na nais kong idiin, 3:18. Dito sa 1 Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ayan, Pastor, yung sakripisyong iyon na substitutionary, minsan lang, once and for all. Ayan, hindi pa ulit-ulit yon, Pastor, kundi yung kanyang kamatayan at pagbabata dun sa krus ay enough, sapat para sa atin at para sa lahat ng magkasala na hihingi ng tawad sa Kanya. Yun ay enough na bayaran ang lahat ng pagkakasala ng lahat ng tao na nagkamali at lalapit sa Kanya na may pagsisisi. So ito yung tinatawag nating isa sa pangunahing susi ng Kristiyanong theology, na kung saan pinapakita yung pagkuha ng ating lugar, na dapat sana tayo yung magsakripisyo, pero ang ating Panginoong Hesus ang nagsakripisyo at nagdusa alang-alang sa kaligtasan ng ating mga kasalanan. Kaya nga't ang katiyakan na tayo ay natubos na tayo ay nasa katwiran na, ay matatagpuan lamang sa Kanya. Tama yun, Pastor. So ngayon, ating tingnan kung ano yung kinakailangan upang makamit natin ang kaligtasan kay Kristo. Palagay ko, babalikan natin yung mga point na idinihan natin dahil may mga specific. Talatang 8 at 9 ng 1 Pedro 1, Pastor.
na hindi ninyo nakita inyong iniibig, na bagamat ngayon na hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kalwalhatian. Ayan. Ang sabi rito, Pastor, inyong sinasampalatayanan. Ayan. Ang ibig sabihin, may pananampalataya tayo na ang Kristo na nagkatawang tao na bayubay doon sa krus ay siya yung talagang inilaan ng Diyos na solusyon para kunin ang ating lugar. Siya yung perfect na substitute na ini-offer mismo ng Diyos para kunin ang lugar natin at ang ating pagiging makasalanan ay magkaroon ng remedyo at matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dito sa mga talang ito ay tiniyak na si Kristo ang dakila nating pag-asa. Kaya totoong nakapagbibigay kaaliwan ito para sa bawat isa sa atin na walang kakayanan para mamuhay ng mayroong katwiran. Ngayon, ano ang kaugnayan ng Kristiyanong pag-uugali sa ating kaligtasan kay Kristo? Ayan, maganda yan, Pastor. Ano ang kaugnayan ng Kristiyanong pag-uugali sa ating kaligtasan? Ayan. Yung ating Kristiyanong pag-uugali, Pastor, hindi yun ang daan para tayo maligtas. Tama. Kundi, yun ay bunga na tayo'y iniligtas ni Kristo. Mababago yung ating pag-uugali. Kaya nga, Christian behavior na eh. Behavior na ng kagaya ni Kristo. 1 Pedro 1:17, Pastor. 1 Pedro 1:17, at kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Ayan, tinatawagan na Ama. Tayo'y nagiging siya yung tunay na anak ng Diyos, pero tayo'y nagiging anak ng Diyos dahil kay Kristo. Yung sakripisyo niya ay nagiging dahilan para tayo ampunin ng Diyos. Okay. Ito yung concept ng adoption sa sulat ni Pablo sa Roma Kapitulo 8. Kapitulo 3:11. Dagdagan natin ang talata tungkol dito kung ano ang kaugnayan ng pag-uugaling Kristiyano sa ating kaligtasan. 3:11 ng 1 Pedro, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Ayan. So yung tao na niligtas ni Kristo, tumatalikod siya sa masama at gumagawa ng mabuti. So maliwanag ito, Pastor. Ito na'y resulta na ng pagkaligtas natin. Tayo'y gagawa ng mabuti at tatalikod sa masama. So, ibig sabihin, kung ang isang tao na itinuturing niya sa kanyang sarili na siya ay nahikayat na at natanggap niya ang kaligtasan mula sa Diyos, subalit taliwas yung paraan ng kanyang pamumuhay, walang epekto yung kaligtasan na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Oh, Pastor, parang yun ay parang iyong tinutuligsa, yung sinasabi mong ligtas ka kung ang iyong pamumuhay o yung pagkilos mo ay hindi sang-ayon sa Kristiyanong pamumuhay. Ayan. Ito ay baliwala yung claim natin na tayo'y ligtas kung tayo ay hindi maayos ang ating mga pag-uugali. Kaya nakikita ko kung bakit napakahalaga na maunawaan natin yung binabanggit nitong si Pedro na tungkol sa paghatol. Dahil kahit tayo ay mga naligtas ng Panginoon, pero ang gawain natin ay taliwas sa gawain ng mga iniligtas, ang lahat ng mga gawang ito ay dadalhin pa rin ng Diyos sa kapaghatol. Ngayon, bakit ng Kristiyano ay nararapat na maging banal? Ayan. Gusto ko yung salitang banal, Pastor. Holy. Ayan. Ang ibig sabihin nito ay, nung unang panahon, pag sinabing holy, ito yung ibinubukod. Banal na bagay o anuman, nilalang, na ibinukod para sa isang tanging layunin. Now, ang Kristiyano, pag tinanggap na si Kristo, tayo ay binukod na pinabanal. Ang ibig sabihin ng pinabanal, ang tingin ng Diyos sa iyo na parang hindi ka nagkasala. Hindi ibig sabihin nito, Pastor, ay perfect. Iba yung perfect sa holy. Ang holy ay yung tao na pinatawad sa kanyang kasalanan. Ang tingin ng Diyos sa kanya, technically,
ay hindi siya nagkasala. Kaya ang tawag dyan ay holy at ito ay mayroong purpose. Bakit ka ginawang banal? Sapagkat magbibigay luwalhati ka doon sa tumawag sa iyo. Dito sa 1 Pedro 1:15 at 16. 1 Pedro 1:15 at 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Ayan, ang basis ng ating pagpapakabanal, Pastor, ay dahil yung tumawag sa atin ay banal. Ayan. At mapapansin natin, ang pagpapakabanal, sabi sa talatang 15, ay sa paraan ng ating pamumuhay. Ayan. So, very basic na ang kabanalan ay makikita in the way we live. Sa araw-araw nating pamumuhay, doon nakikita. Doon na ipapakita na tayo ay iniligtas na at meron tayong layunin at ang layunin yun ay magbigay reflection tayo na yung ating sinampalatayanan ay banal. Kaya dapat tayo rin na tinawag niya ay mga banal. So, marahil ay tama lang na bigyan natin ng pansin itong bagay na ito sapagkat yung salitang banal, ito yung ginagamit nating parang ibinukod mula doon sa mga pangkaraniwan. Dahil mayroong napakahalagang layunin ang ating Panginoong Diyos. Ito ay pwede nating ihambing doon sa lumang tipan, may mga bagay sa templo na hindi mo pwedeng gamitin kung saan-saan. At ito ay kagamitan para lamang sa layunin nito at ito'y tinuturing na banal na bagay. Gagamitin mo lang doon sa tamang paraan kung saan ito gagamitin. No, katulad rin natin, tayo ay tinawag ng Diyos upang paging banalin. Nang ibig sabihin, gusto ng Diyos na makita sa buhay natin kung ano yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Ayun, tama yung Pastor. Hindi yung karakter natin, hindi yung likas natin, kundi yung likas noong tumawag sa atin ang dapat makita. Kaya nga sabi ko kanina, reflection lang tayo o reproduction. Gusto ko yung term na yun. Reproduction noong kabanalan ng ating Diyos na lumalang at nagligtas sa atin. At ito yung paghiwalay natin doon sa mga secular na mga bagay na hindi dapat makita sa ating mga buhay. Ibig sabihin yung makasanlibutan na mga gawain. Pero parang imposible na magawa natin sa ating sarili itong pagpapakabanal. Ayan, Pastor, tama yon. Hindi ko kayang pakabanalin ang aking sarili. Hindi mo rin kaya. Ito'y gawain ng Diyos sa magitan ng Kanyang banal na Espiritu na gagawa sa ating mga buhay. Pero ang starting point nito palagi, Pastor, ay mula doon sa oras na tayo magsisi, mapatawad, at tayo i-declare na ligtas ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat nating maunawaan kung ano ang pag-uugali ng pinaging banal. Yan. Pansinin natin, Pastor. Basahin natin ang Kapitulo 2, talatang 1. Baybayin natin ang ilang mga talata. Kapitulo 2, 1. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait. Pansinin niyo, Pastor, ang ginamit ay lahat. Hindi kaunti. Kundi kinakailangan ang total na bahagi ng ating buhay. Ito yung pinag-aralan natin nung nakaraan na 5 negative na hindi dapat nakikita sa buhay ng mga Kristiyano. Babaybayin natin lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, pagpapaimbabaw, panaghili at lahat ng panglalait. Ang lahat ng ito dapat hindi nakikita sa isang mananampalataya na tinubos ng dugo ni Kristo. Ito kasing mga kahinaang ito na sinasabi ni Pedro, ito yung nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng kaanib ng iglesia. So kaya marahil binibigyan din ito ni Pedro upang sa ganoon kung tayo'y mamumuhay ng mayroong kabanalan, magkakaroon tayo ng pagkakaisa, ng pag-iisip, magiging madamayin tayo at mapagmahal sa ating mga kapatid. Tama yun, Pastor. Ngayon, dagdagan pa natin sa Kapitulo 3, talatang 8 at 9. Katapos-tapusan kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip,
na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Ayan, ang sinasabi rito, huwag na tayong gumanti. Gumanti. Alam nyo, napakahirap madali kasing gawin natural na reaction ng isang tao. Pag siya ginawa ng hindi mabuti, ay gaganti. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang isang tao na tinubos ng dugo, na pinababanal sa kanyang buhay, hindi dapat nakikita yung pagiganti. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Siya ang gagawa ng paraan para ituwid ang isang bagay kung tayo man ay inaapi. Kapitulo 5 hanggang 7, Pastor, ng 1 Pedro? 1 Pedro 1. Kapitulo 1 Pedro 1, 5 hanggang 7. 5 hanggang 7. Na sa kapangyarihan ng Diyos sa iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Pansinin mo, Pastor, bahagi, hindi ito exemption, kundi ito'y part ng ating Kristiyanong pamumuhay na daraan tayo sa mga pagsubok at mga paglinis ng Diyos na gagawin para yung ating mga hindi tamang mga likas at mga ugali ay malinang at maituwid at maging kagaya ng kanyang karakter. Imagine ko na parang sa isang tao talagang imposible sa katulad natin na mamuhay ng may kabanalan, sapagkat nariyan ang iba't ibang pagsubok na darating sa buhay natin. Subalit, ang Panginoon nating sinasampalatayanan ay may pangako na sasamahan niya tayong palagi upang magtagumpay sa mga pagsubok na ito, sapagkat kung daranas tayo nito, ay makikita yung kadalisayan natin bilang isang Kristiyano. At marahil si Pedro ay hindi bago sa kanya itong bagay na ito, dahil meron din siyang mga sulat na nagpapakita kung paano niya inaaliw ang kanyang sarili sa mga pag-uusig. Ayan. 1 Pedro 1:4, Pastor. Paano inaliw ni Pedro yung mga pinag-uusig na kaanib ng iglesia? Kapitulo 1, talatang 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inilalaan sa langit para sa inyo. Ayan, kanyang laging idinidiin na merong isang bagay na hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, na inilalaan sa langit para sa inyo. Ito yung motivation natin na merong inihahanda ang Diyos sa kabila ng lahat ng ating mga karasan dito sa lupa, na buhay na walang hanggan, na hindi na magkakaroon ng kahirapan at pighati, kundi puros ibayo ng kaligayahan pag tayo nakasama na ng ating Panginoon. Pumapasok sa aking isipan, Pastor, yung larawan ng isang tao na siyang nagdurusa dahilan sa pagkawalay sa kanyang minamahal dahil sa kamatayan. Ito ay isang uri ng pagsubok na napakahigpit. Tama yun. Di ho ba? At ganun din yung mga mananampalataya na kung saan ay maaring pinag-uusig dahil sa kanilang pangingilin ng araw ng Sabat, na hindi nila makamit yung nais nilang, yung deserve nilang dapat makamit. Subalit, kapag titingnan natin itong sinasabi ni Pedro, ito'y lagi kong napapakinggan kahit sa mga matandang mananampalataya na ang Diyos ay nariyan. Ang lahat ng ito ay sa lupa lamang. Dahil kapag tayo nakarating na sa langit, lahat ng nararanasan nating mahigpit na karanasan dito sa lupa ay mapapalitan ng walang hanggang kasiyahan. Gusto ko yung concept ni Pedro. Ilang beses niyang ginamit yung panandalian lamang. Yung mga paghihirap, pighati, kamatayan, paghihiwalay, sakit, ano pa man nararanasan ng mga Kristiyano dahil sa tayo'y narito sa magulo at makasalanang sanlibutan. Panandalian lamang ito, Pastor. Naghahanda ang Diyos ng isang bagay na bibigyan niya ng kawakasan ng lahat ng ito. At tayo'y
mananahang kasama niya at wala na itong mga ito pag tayo'y nakauwi na sa langit na bayan. Amen. So nakadalawa na tayong tema sa mga pangunahing usapin sa Kristiyanong pag-aaral tungkol sa Diyos. Yung una ay yung sakripisyo ng Panginoong Hesus na pawang inilaan na dapat sanay tayo pero naging kahalili ang ating Panginoong Hesus para lamang tayo matubos sa ating mga kasalanan. At ikalawa naman ay yung paraan kung papaano tayo mamumuhay ng mayroong kabanalan. Itong dalawang bagay na ito ay may malaking kaugnayan sa paghahanda sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Dahil tayo bilang mananampalataya, pinanghahawakan nating palagi yung dakilang pag-asa, ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Siguro balikan natin yung tanong, bakit tila naantala ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Segundo Pedro, Pastor, Kapitulo 3, 1 hanggang 10. Ginugol ni Pedro ang ilang mga talata upang idiin yung kaisipan na para sa advantage natin, yung parabagang delay o pagkaantala ng pagbabalik ng Panginoon. Kapitulo 3, 1 hanggang 10. Ito nga ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa magitan ng inyong mga apostol. Na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang pinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang magawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan, Pastor, dito sa mga talatang inyong binasa ay idiniin ni Pedro ang isang bagay. Mula pa sa pasimula ng mga sulat ng mga apostol at ng mga propeta, ang pangako ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay isa sa mga major na themes na dapat ay maunawaan natin mga mananampalataya. Pero sa huling kapanahunan, kagaya ng panahon ni Pedro, meron yung mga manlilibak, yung mga manunuya, Pastor, na sinasabi nilang, nasaan ang pagparito noong nangako na inyong Panginoon? Ayan. Bakit hanggang ngayon na hindi pa sila dumarating? Hindi pa siya dumarating. Nangamatay na ang mga unang mga mananampalataya, pero ang ating Panginoon hindi pa siya dumarating. Ang tugon ni Pedro dito sa mga manlilibak na ito at mga manunuya ay, ang Panginoon hindi nagpapaliban, sapagkat alam niya ang panahon at binigyan niya ang tao ng kapasyahan na tumugon. Dapat ipahayag natin yung pabalita na siya'y nagliligtas at siya'y muling paririto. At dahil doon, hinihintay niya ang lahat na magsisi at tumanggap ng kaligtasan. Ito yung tema na idinidiin ni Pedro, na yung pabalita ng kaligtasan dapat maalaman ng lahat. Kung tumugon man sila o hindi, depende na doon sa pagpapasya ng tao, at hindi doon nakadepende ang pagparito ng Panginoon. Nakadepende doon sa
kung ipangaral na ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, paririto na ang anak ng tao na nangako na siya'y muling babalik. Yan. So napakahalaga na dapat na mabigyan pansin itong bagay na ito, hindi lamang tayo ng mga Kristiyano, kundi maging ang mga tao na nakapalibot sa atin na hindi nananampalataya sa Diyos. Hindi ito isang pagkakataon na i-delay natin yung ating pagpapasya na magpasakop sa ating Panginoon, kundi ito yung dapat nating samantalahing pagkakataon na habang hindi pa bumabalik ang Panginoon ay isuko natin ang ating buong buhay sa Kanya, gamitin natin ito sa mabisang paraan ng pamumuhay upang sa ganoon ay kapag humarap tayo sa sa kanyang paghatol, tayo ay mailalagay doon sa kaligtasan, mahatulan tayo na tayo kasama ng mga taong maliligtas. Kaya dalawang bagay po ito na pinakita ni Pedro na mangyayari sa hinaharap, yung huling paghatol, dahil alam naman natin na yung mga mambabasa ni Pedro ay yung mga nakakaranas ng pag-uusig. At bukod doon, sila pa yung nakakaranas din ng mga pagtuturo ng mga bulaang guro. Kaya ang lahat ng ito ay dadalhin sa paghatol. Pero tayong mga Kristiyano at yung unang Kristiyano noon na sinasabihan nitong si Pedro, kapag sila'y naging matagumpay, pag natiis nila ang mga pag-uusig, meron silang gantimpala, walang iba kundi ang langit na bayan. At hindi magtatagal, darating ang araw na iyon na sinasabing araw ng ating Panginoon. Ayan, Pastor, gusto kong ulitin natin yung idiniin natin noong nakalaang leksyon na yung pagbabalik ng Panginoon at yung paghatol doon sa mga hindi naniniwala ay sasabay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ito yung magbibigay ng pag-asa para doon sa mga naghihintay at para doon sa mga hindi naniniwala. Ito'y kaparusahan para sa kanila. Yeah, Pastor, hindi ko alam kung nadaanan mo sa pag-aaral natin dito sa 1 Pedro, yung binabanggit na paghatol sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon. Opo, Pastor. Meron yung una ay yung paghatol ng baha. Yan. Ikalawa, yung paghatol sa Sodoma at Gomora. So ito yung ama ay humatol. Humatol at sa lahat. At ang ikatlo ay yung mga anghel na kasama ng dyablo na nagrebelde, sila'y inilalaan sa isang malaking paghatol pagka tapos na ang kasaysayan ng pagtubos. So, dito nakalaan, Pastor, yung mga tao bago dumating ang baha, ipinangaral. Pinangaralan sila, narinig nilang pabalita, pero dahil hindi nila tinanggap, dumating ang baha bilang kahatulan sa kanilang pagtanggi sa kaligtasan na iniaalok ng Diyos. Yan. At ganun din sa Sodoma at Gomora, may mga tao na sa pamamagitan ni Lot at ng kanyang sambahayan, pinakita nila yung kabutihan ng Diyos at pagpapala sa kanila, pero sinunod pa rin nila yung makamundong kalayawan ng pamumuhay na dapat ay kanilang itinakwil para sila ay maligtas. Yeah. So nakakatuwang isipin itong mga ganitong mga pag-aaral dahil meron ako napansin na ito raw paghatol ay nagpapasimula mismo doon sa sambahayan ng Diyos. Tama yun, Pastor. Bakit? Kasi tayo naniniwala, tayo na mga Adventista ay naniniwala na meron yung tinatawag nating pre-Advent judgment. Ano ito? Ito yung mga paghatol sa mga nagsasabing tagasunod sila ni Kristo. Lahat ng tao na nagsasabing tagasunod sila ni Kristo, kabahagi nitong pre-Advent judgment na ang kanilang mga buhay ay sinisiyasat. Ayan. Tinitignan doon sa langit, ini-scrutinize kung sila ay karapat-dapat na magmana ng buhay na walang. Kaya nga pagbalito ng ating Panginoong Yesus, magkakaroon ng dalawang grupo yung tupa at saka yung kambing. Yung tupa, ito yung mga tao na matuwid na namuhay para pagdating ng ating Panginoong Yesus, nakahanda na sila. Hindi pa doon i-scrutinize, kundi tapos na ang pagtingin sa kanilang mga buhay bago pa dumating yung araw ng pagbabalik ni Jesus. Yan. So napakahalaga na maisaalang-alang natin ang mga puntong ito sapagkat ito yung gagabay sa atin upang ating
bigyang pansin ang paraan ng ating pamumuhay na gawin nating palagi ang Panginoong Hesus ang siyang lumuluklok sa ating mga puso upang ang kanyang Espiritu o ang Espiritu Santo ang siyang humuhubog sa atin na naaayon sa pagka-absuelto sa ginagawang paghatol ng ating Panginoon. Dahil dito rin sa binasa natin, Pastor, makikita natin ang mga taong walang Diyos at ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos, silang lahat ay wawasakin sa isang pansanlibutang apoy. So kaya mga ginigilo naming mga taga-subaybay, ito'y mga praktikal na mga isinulat nitong si Pedro upang sa ganoon ay makapamuhay tayo ng may kabanalan habang hinihintay natin ang nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, mahalagang idinidiin din dito yung ikatlo sa mga pangunahing tema, walang iba o ikaapat sa mga pangunahing tema, yung kahalagahan ng gobyerno at Kristiyanong pamumuno. Ayan, Pastor, sa 1 Pedro 2, talatang 11 hanggang 21. 1 Pedro 2, talatang 11 hanggang 21. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nag-iibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad na sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti na nagsisigawa ng masama at sa kapurihan nagsisigawa ng mabuti, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo, na gaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan na hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari, mga alila kayo magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabuti at may hinahon, kundi naman sa mababagsik. Sapagkat ito'y kalugod-lugod, kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ayan, narito, Pastor, sa ating pagbabalik tanaw, sa ating mga nakalipas na discussion, ay pinayuhan ni Pedro ang mga kaanib na iglesia na sila ay dual citizen. Ayan. Sila'y mamamayan dito sa lupa at mamamayan sa langit. Kaya nga dapat, kung nagpapasakop sila sa Diyos bilang hari ng ating universo, pasakop din tayo sa mga hari at mga namumuno dito sa balat ng lupa, sapagkat inilagay sila ng Diyos, kagaya ng turo ni Pablo sa Roma 13, na mga namamahala para ipatupad yung hustisya at pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya pag sila yung nagpaparusa, sila yung nagbibigay ng mga batas na dapat sundin para maayos ang ating lipunang ginagalawan. Ayan. Sana susuportahan natin. At tayong mga Kristiyano, dapat ay nagbibigay tayo ng ating mga buwis. Very basic yun. Ikalawa, iginagalang natin ang mga namumuno sa atin at ipinapanalangin. Basic yun, Pastor. Kaya nga, hindi lamang tayo susunod, kundi tayo ay isasama natin sila sa panalangin na gabayan sila ng Panginoon, sapagkat sila yung mga itinalaga in the secular realm na pangunahan tayo at ipagtanggol din. Mapansin natin na ang gobyerno, bagamat hindi sakdal, ay may mga bagay na nakakabuti para sa atin na mga mamamayan. May security tayo, meron tayong road system, may mga pre-education, kung ano-ano pa na bahagi ng gobyerno para sa ikabubuti ng mga tao na kanilang pinamumuhay. Yan, tama po yun.
Tunay na kapag tayo ay may espiritu ng pagpapasakop sa mga nangangasiwa ng lipunan, hindi imposible na magkaroon tayo ng isang maayos na lipunan. At katulad rin ito ng pagpapasakop sa mga pinuno ng iglesia. Kaya nga ang tanong natin ay paano ang mga pinuno, paano nararapat natin gawin ang pagsamba ng mayroong kaayusan. Ayan. Pansinin natin, Pastor, ang sa 1 Korinto. Tatanungin natin si Pablo sapagkat siya yung nagbigay ng napakagandang pahayag tungkol dito. 1 Korinto 14, ang talata ay 40. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. So sa ating pagsamba, dapat ay mayroong kaayusan at ano pa, ang sabi rin, dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. So merong order sa lahat ng ating mga ginagawa. May time, may order, may place, ano ang programa, sino ang mangunguna. Ito'y inaayos. Hindi pwedeng puros impromptu lahat, Pastor, ang ating mga programa o mga aktibidades na ginagawa. Pinagplaplanuhan, iniaayos at ini-involve ang mga kaalib ng iglesia. May mga namumuno na dapat nating igalang sapagkat sila yung nakakakita ng overall na plano ng pagtakbo ng iglesia ng Diyos dito sa balat ng lupa. Kaya nga, ang paniniwala ni Pablo, ang iglesia ay magkakaroon ng kaayusan kung gagampanan ng mga pinuno. Yung mabubuting mga pamamaraan ng pangangasiwa. So kaya napakahalaga yung tamang pangangasiwa. Kasi hindi magkakaroon ng kaayusan ng iglesia kung mismong ang mga pinamumunuan ay hindi sumusuporta sa tagapangasiwa. Alam mo yung pagkuha ng respeto, yung pagkuha ng suporta ay nanggagaling din yan sa katangian ng isang pinuno. Yan. Balikan natin ang 1 Pedro 5, Pastor. Talatang 1 hanggang 5. Ito yung payo ni Pedro sa mga nangunguna sa loob ng iglesia. 1 Pedro 5, 1 hanggang 5. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kalwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalhatian. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda o kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ayan, Pastor, narito, idinidiin na ang mga nangunguna sa loob ng iglesia ay dapat mayroong kababaang loob at pagmamalasakit na pangungunahan, hindi sa personal na pakinabangan. Ayan. Dahil tayo ay inilagay na ang role ng elder, ng diakono at mga pastor ay pastor, shepherd nga eh. Tayo yung mag-aalaga ng mga tupa na mahina, may malakas, may mga karamdaman, may matigas ang ulo, na kaanib ng iglesia ng Diyos na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. At ako'y naniniwala na kapag ang bawat isa ay ginamit nila ang kanilang espiritual na kaloob ng may kasayahan, isa rin itong kontribusyon na magiging matatag ang kaayusan ng atin pong iglesia. So kaya maganda itong ika-4 na ito na pangunahing tema dito sa mga sulat nitong si Pedro. At ang ika-5 na tinalakay na rin natin to ng mga nakaraan, subalit bigyan natin muli ng pagdidiin, walang iba kung hindi itong otoridad na siyang pinagmumulan ng kasulatan, ang luma at ang bagong tipan. Ano daw po yung dalawang pinagmumulan Ayan. ng otoridad tingnan natin nito? sa 2 Pedro 3:2, Pastor.
Segundo Pedro 3:2, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga So apostol. dalawa, Pastor, Dalawa sinabi mo po. kanina. Opo. Una, yung mga sanilita at isinulat ng mga banal na propeta. Ito yung lumang tipan. Ayan. At ang ikalawa, yung mga utos ng ating Panginoon at tagapagligtas na ibinigay naman sa mga apostol. So, dito sa pangungusap ni Pedro, Pastor, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang banal na kasulatan yung, iyan ay sa luma, kami nasa bagong tipan na. Hindi. Sa kay Pedro, ang authority ng banal na kasulatan ay magkasama ang luma na isinulat ng mga propeta at ang bagong tipan na isinulat ng mga apostol. At itong dalawang ito ay hindi taliwas sa isa't isa. Hindi so wala kang tunitilugsa, masusumpungan na contradiction. Unified dito, unified. So dahil kung mayroon ditong kontradiksyon, ay mapapawi yung otoridad na sinasabi dito sa mga sulat ni Pedro. Ngayon, ano ang pangkaraniwang prinsipyo sa pag-aaral ng mga kasulatan? Ayan, Kapitulo 1 ng 1 Pedro 10 at 12. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalatiang hahalili sa mga ito, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na nangayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Ayan, dito sa tala ni Apostol Pedro, Pastor, ay napakalinaw na ang basic na prinsipyo sa pag-aaral ay unang-una, pag-aralan natin yung mga bagay na ipinahayag tungkol sa ating kaligtasan, yung magdadala ng biyaya na ang ating Panginoong Hesus. At ang ilan dito, susunod naman na titingnan natin, yung mga simbolismo na ipinakita sa mga pagbabata ng ating Panginoong Hesus. Sa lumang tipan, meron yung suffering Messiah. Dito may mga hula tungkol sa darating na tagapagligtas. Pag-aralan natin itong mga ito sapagkat ito, titingnan natin yung hula, paano ito natupad sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Magkakaroon ng kompletong pananaw tayo sa sakripisyo at kaligtasang iniaalok ng ating Panginoon. Pag tinignan natin yung hula at saka yung katuparan. Sa puntong ito ay itinataas ni Pedro na ang tema talaga ng banal na kasulatan ay ang ating Panginoong ang Hesus. ating Panginoong Hesus. At doon ay makikilala natin siya ng lubusan. Kaya napakahalaga na sa bawat araw, magbigay tayo ng panahon na pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos, mga salita ng propeta at ang mga salita ng apostol, na sa pagbubulay-bulay sa mga salitang ito, lalo tayong mapapalapit sa ating Panginoong Hesus. Dahil makikilala natin siya ng lubusan. Itong ating pinag-aralan ay napakaraming magagandang itinuturo sa atin sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Tamang-tama, Pastor, yung pamagat sa loob ng isang trimestre na pakainin mo ang aking mga tupa. Anong ipapakain, Pastor? Yeah. Ayan. Ang ipapakain, of course, ay ang salita na nanggagaling sa Panginoon. Na isinulat ng mga apostol at ng mga propeta. Ito ang dapat gagamitin pag tayo nangangaral sa loob ng iglesia, hindi kung ano-ano pa man. Yan. At sa puntong ito ay bigyan natin ng panahon si Pastor Ilioma na mangusap para sa ating mga naging pag-aaral sa loob ng trimestre. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-aaral ng 1 at 2 Pedro na sulat ng isa sa pinakamalapit na alagad ng ating Panginoon sa Kanya ay nagpakita na ang ating Panginoon ay sentro sa kanilang mga pangangaral sapagkat siya ang lamang ang daan ng katwiran at ng katubusan. Daranas tayo sa mga pagsubok. Ito'y bahagi ng mga karanasan na ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. Subalit, babantayan din natin na sa ating pagdaan sa mga ganito
ay may mga pwedeng lumapit na magturo ng mga maling aral, babantayan din natin ito, mga kapatid, sapagkat ito ang gagamitin ng kaaway para tayo ilayo. Lalong-lalo na yung aral na hindi pa dumabalik ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, tayo yung mga Adventista. Sa ating pangalan ng Iglesia, itinataas natin na si Kristo'y muling babalik. Ito ang pangunahin nating pananampalataya na yung nagligtas at nagtubos sa atin, siya rin ang babalik para iuwi tayo sa langit na bayan. Amen. So kaya nga mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, sa huling seryeng ito ng ating pinag-aralan, ating natalakay ang 5 sa napakahalagang tema sa mga sulat nitong si Pedro. Sa 1 Pedro at 2 Pedro. Kaya pinakita sa ating pag-aaral na ibinibigay ng Diyos ang bawat kailangan natin para mamuhay ng ganap sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya at kay Jesus na ating Panginoon. Ang katunayan sa mga sulat ni Pedro, pangunahin ang pahayag ni Hesukristo. Kung ito'y i-apply natin sa ating buhay, ang napakagandang payo lalo nating makikilala at mamahalin ng higit si Jesus dahil tiyak ang sumulat nito dahil siya mismo ang nakasaksi kay Jesus. Kaya yun pong mga katagang pakainin ang mga tupa sa pag-aaral sa loob ng trimestreng ito ay tumutukoy sa paanyayang magsikain tayo ng tinapay ng buhay mula sa mga salita ng Diyos. Dahil ang kanyang mga salita ay may dakilang pangako ng kapangyarihan upang magtagumpay tayo sa makasalanang likas at makibahagi sa likas ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa inyong naging pagsubaybay sa loob ng 13 linggong pag-aaral dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, nagagala kaming pasalamatan kayo. Sinamahan niyo kami sa pag-aaral na ito upang matuklasan namin ang napakagagandang mga katotohanan na dapat naming panghawakan at i-apply sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Nawa sana, Panginoon, sa aming pamumuhay, masumpungang palagi ang katwiran ng aming Panginoong Hesus. Ma-display namin ang kanyang kabanalan upang kung kayo'y magluwat sa langit na bayan, kami ay handang sasalubong upang magmana ng inyong pinangakong buhay na walang hanggan at ang bagong langit at ang bagong lupa. Maging kaaliwan namin ang mga sulat ni Pedro. Habang hinihintay ang mapalad na pag-asa, mapalakas nawa kami sa aming pananampalataya at sa aming paglilingkod kami maging mabunga. Pagpalain niyo nawa po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, ang patuloy na sumusuporta at nawa sana, Panginoon, patuloy na ang banal na Espiritu ay kasama namin sa paghihintay sa inyong nalalapit na pagparito. Tulungan niyo kaming maging masigasig sa paglilingkod upang aming ma-occupy ang mga panahon na aming dapat gugulin para ang iba ay amin ding maakay na magiging handa sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoong Hesus. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga at kung kami ay nagkulang at nagkasala, inyong patawarin kami. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong naging pagsuporta, pananalangin at pagsubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Natapos natin ang 13 serye ng pag-aaral. Sana huwag kayong bibitiw. Subaybayan niyong palagi para sa panibagong pag-aaral ulit sa mga susunod na panahon. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma nagsasabing sumagana nawang palagi ang inyong pamumuhay.